Narito ang 5 advice para lalong tumagal ang samahan ninyong mag-asawa. Una, maging intindihin ang isa't isa. Unawaan ninyo ang bawat ugali ninyong dalawa. Magkaroon man ng hindi pagkakaintindihan at hindi pagkakaunawaan, ugaliin ninyong mag-usap ng maayos at masinsinan. Pangalawa, maging mapagpakumbaba. Dahil sa bawat araw at oras ninyong pagsasama, di talaga maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ninyo. Kaya minsan humahantong sa tampuhan at awayan. Kaya mas maganda na lang na magpakumbaba upang ang awayan ay di na lalong lumala pa. Pangatlo, huwag na huwag ninyong pag-awayan ang pera. Ito, real talk to, no? Sinong nakaka-relate dito? Ito kasi ang madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa. Hindi nyo may didinay yan, pero karamihan sa mag-asawa ganyan. Lalong-lalo na pagdating sa pera. Minsan nagkikwentahan pa sila, nagtatanong kung saan nagastos ang pera. At ito naman para kila sir. Kapag naibigay nyo na yung pera kay Mrs., huwag yun ang kwentahin. Makikita nyo naman kung ano yung binili ng inyong asawa. Makikita nyo naman kung saan na ginastos ang pera. Kaya huwag yun ang kwentahin pa para hindi nyo na pag-awayan ang pera. Kasi madalas naman si Mrs. ang nagpa-budget. Kung nagkukulang ba, si Mrs. ikaw ba ay kinukulit? Diba kung minsan di na sinasabi ni Mrs. Pang-apat, huwag na huwag ninyong higpitan ang iyong asawa. Kasi minsan sa sobrang paghihigpit ninyo sa mga asawa ninyo, bibihira na nga lang magpaalam sa inyo na gumala, hihigpitan nyo pa. Kaya minsan nagkakaroon sila ng pagsisinungaling sa kanilang asawa. Dahil kapag nagpaalam yung asawa nila, doon nagagalit ang isa. Kaya minsan gusto na lang magsinungaling para hindi na pag-awayan pa. Panglima, ito yung pinakamaganda sa lahat sa isang relasyon o sa mga ibigay ninyo ang tiwala. Kasi pag binigay nyo ang inyong tiwala sa inyong asawa, mas lalo lang mahihiya yan na gumawa ng isang kalukuhan. Kasi kahit anong higpit mo sa isang tao, kapag gustong gumawa ng isang pagluluko, gagawin at gagawin ng paraan para magawa ang kanyang gusto. Kaya mas magandang ibigay mo na lang ang tiwala. Nasa kanya na yan kung gagawa siya ng hindi maganda. So yan po ang 5 advice po para lalong tumagal ang pagsasama ninyong mag-asawa. Kung meron man kayong sugesyon o dagdag sa 5 advice na binigay ko, comment nyo lang sa baba. So guys, maraming salamat po. Peace out.